we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amyanan. Masantos siyang na imbagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amyanan, hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako si John Punsoy. Live naman mula rito sa GMA Ilocos Station, ako naman po si Ivy Hernando. Patay ang isang construction worker matapos matabunan ng gumuhong lupa sa ginagawang kanal sa La Paz Abra. Narito ang report. Makikita sa videong ito ang pahirapang pagkuha sa bangkay ni Kim Nunog, 22 anyos, matapos matabunan ng gumuhong lupa habang nasa ginagawang deep canal sa barangay Mudang La Paz, Abra. Nalibing ng buhay ang biktima sa halos 5 metrong lalim na kanal sa gilid ng kalsada. Ayon sa MDRRMO, habang inaalis ng biktima ang lupa sa hukay, biglang nagkulaps ang lupa mula sa ibaba ng kalsada. Kinailangan gumamit pa ng backhoe ang mga rescuer upang mahukay ang biktima. Tumagal ng halos 30 minuto bago naiahon ang bangkay ng biktima. Hindi kapi dagayan kini pasata di sangara di magsusunod di dagasan nga siguro sa bigla ko nga bisa. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya ng biktima, lalo't manganganak ang kanyang live-in partner sa kanilang ikalawang anak ngayong buwan. Talagang nasakitin ako po, sir. Siyempre, nagbabasitan pala ang bayan lang na, sir. Kung ano lang di nga kaya, sir, nga ako kasano, ko naging masikog pa yung asawa na, sir. Kuwak na tanong kasano, tinang kuwak sa wamot, katulungan ng mga suporta. Kinumpirma ng ina ng biktima na sasagutin ng kumpanyang pinagtatrabahuan ng biktima ang lahat ng gastusin sa burol. Tanggap din umano nila na aksidente lang ang nangyari. Joanne Punsoy, Balitang Amyanan. 6 na bayan sa Ilocos Norte na wala ng supply ng kuryente matapos matumbang ilang poste kahapon. Sundan sa report. 6 na bayan sa Ilocos Norte ang nawalan ng supply ng kuryente kahapon matapos manalasa ang malakas na hangin. Ito ang bayan ng Piddig, Garasi, Bintar, Dingras, Sosona, Sarat at ilang lugar sa Lawag City. Natumba kasi ang ilang poste ng kuryente. Ilang sanga ng puno rin ang natumba. Agad namang umaksyon ng Ilocos Norte Electric Cooperative para maayos ang mga nasirang poste. Inaalam pa kung may nasugatan sa insidente. Ilang bubong din ng bahay ang nasira dahil sa malakas na hangin. Sumabay pa ang malakas na pagkulog at pagkidlat. Natubigan naman ang ilang natutuyong sakahan na ipinagpasalamat ng mga magsasaka. 2 baka ang namatay matapos tamaan ng kidlat. Nakasilong sa puno ang mga baka pero bigla na lang daw natumba ang mga ito matapos tumama ang kidlat. Bagamat walang tinamong sugat sa katawan, nangitim daw ang kanilang balat.
Agad namang kinatay ang 2 baka para mapakinabangan pa. Aabot sa halos 100,000 pesos sana ang halaga ng 2 bakang nakidlatan. Sa pasobre na nila, sir. Tapos, natumba na lang. Oo, sir. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto ang low pressure area sa bahaging Palawan sa pag-ulan sa Northern Luzon. Localized thunderstorm. Yun po yung marigas system natin na nakaka-apekto lalo dito sa Northern Luzon. Trace De Leon, Balitang Amyanan. Naitatala po sa Mangaldan, Pangasinan ang COVID-19 reinfection. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, 2 barangay sa ngayon ang binabantayan ng local IATF katuwang ang Bihurts dahil na nga rin sa COVID-19 cases dito sa Mangaldan, Pangasinan. Nagsisimula na muling makapagtala ng kaso ng COVID-19 ang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Sa monitoring ng local IATF, panibagong 2 kaso ng COVID-19 ang naitala ngayong araw. Pero nananatili sa 2 aktibong kaso matapos na tuluyang gumaling ang mga naunang kumpirmadong kaso ng COVID-19. Nararanasan din ang reinfection ng COVID-19 sa bayan. Isa sa aktibong kaso, tinamaan na ng COVID-19 noong nakaraang taon. This year, supposedly yung patient magpapa-opera, pero prior to the operation, kailangan ipa-RT-PCR and that positive po yung pasyente. Sa pag-aaral ng Mangaldan Local IATF, ang mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa bayan ay tila resulta na raw ng magkakasunod ng malalaking okasyon sa mga nakalipas na buwan. Kasama na rito ang katatapos na eleksyon. Hindi rin daw magpapatupad ng granular lockdown sa ilang barangay dahil wala namang nakikitang hawaan o transmission ng COVID-19 ng Health Authority. Bagamat bakunado na ang buong mag-anak, ramdam pa rin daw ni Aling Daisy ang kaba sa muling pagkakaroon ng COVID-19 cases. Kaya naman maingat siya pagdating sa kanyang mga anak at apo. Baka maulit na naman yung yung dating lockdown. Sana wag naman na. As of June 21, 2022, umabot na sa 3,697,200 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, 4,860 aktibong kaso. Samantala, sa kabila ng muling pagsipa ng kaso ng COVID-19, mananatili sa low-risk classification ng bansa. Posible namang magkaroon ng weak surge o minor surge, pero mananatiling manageable ang COVID-19 situation sa bansa ayon sa DOH. CJ, bukod nga doon sa 2 aktibong kaso ng COVID-19 sa 2 barangay dito sa Mangaldan, Pangasinan ay meron pa na isang suspected COVID-19 case ang under verification ng local IATF, partikular ng Rural Health Unit. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan sila doon sa Barangay Council maging sa Bihurts para malaman yung kondisyon o yung sitwasyon ng sinasabi nga na suspected COVID-19 case o suspected COVID-19 patient. Samantala, patuloy din ang panawagan ng Health Authority, ng Department of Health, ganun din ng iba't ibang local government units na sundin pa rin ng ating mga kababayan yung minimum public health standards, lalo pat hindi lamang sa bayan ng Mangaldan nagkakaroon ng panibagong kaso ng COVID-19 and even yung reinfection. Ibig sabihin, ito yung mga tinamaan na ng COVID-19 pero muling tinatamaan ng COVID-19. Importante pa rin, CJ, yung pagpapabakuna, kung kaya't ini-encourage nga ng local IATF at maging ng Health Authority ang ating mga kababayan na magpabakuna na, lalo pat marami pa rin talaga sa ating mga kababayan ng ultimo first dose ay hindi pa nakakapagpabakuna. Marami ring available na bakuna para sa booster shot, para doon sa mga general population at maging sa pediatrics. Kaya naman tuloy-tuloy yung panawagan nila sa ating mga kababayan na magpabakuna. At pangatlo, sakaling makaranas ng sintomas ng COVID-19 ay agad na magpa-check up at mag-isolate. CJ? Jasmine, muli na bang binuksan yung mga quarantine facilities sa mga bayan na may mataas na kaso ng COVID-19? Dito, CJ, sa Mangaldan, Pangasinan, since merong 2 aktibong kaso ay hindi pa naman inopen yung quarantine facility dahil yung 2 active case naman ay hindi naman nakaranas ng anumang sintomas kung kaya't po pwede naman silang mag-isolate sa kanilang bahay at sila ay under monitoring nga ng Bihurts. Pagdating naman sa mga quarantine facility sa iba't ibang bayan dito sa Region 1, bagamat merong mga active cases region-wide, ay hindi pa rin ino-open yung mga quarantine facility
facility pero nakahanda yan in case nga na magkaroon ng surge sa COVID-19 cases. Ang dahilan kung bakit hindi yan ino-open sa ngayon syempre yung expenses dahil medyo mataas-taas din o malaki din yung gagastusin ng local government unit sakaling i-activate yung mga quarantine facility. Pero ayon sa kanila, nakahanda yan in case na magkaroon ng surge, CJ. Yung possible na weak surge na sinasabi ng DOH, paano ito pinaghahandaan ng Health Authority? Jasmine. CJ, mismong si DOH Secretary Duque ang nagsabi na inaasahan na by July or August ay maranasan nga yung weak surge ng COVID-19 at bago pa man yan ay nakahanda na ang Department of Health and even ang iba't ibang mga Center for Health Development sa North Central Luzon. Sa katunayan, bukod nga doon sa pagsisigurado o pagtitiyak na yung mga quarantine facilities ay naka-ready, syempre ang iba't ibang LGUs din ay naabisuhan na, mga BHERTs ay naabisuhan na siguraduhin na nakamonitor palagi sa iba't ibang mga sitwasyon sa kanilang lugar para matiyak na maiwasan yung pagkakaroon muli ng COVID-19 case sa kanilang lugar, CJ. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Health and safety protocols mahigpit pa ring ipatutupad kahit tinanggal ng ilang border checkpoints sa Dagupan City. May ulat si Russell Simorio. Inalis na ng pulisya at Public Order and Safety Office ang ilang border control checkpoint sa Dagupan City. Ang mga binaklas na gamit tulad ng tolda, railings at mga tarpaulin dadalhin sa istasyon ng pulisya. Maluwag ang daloy ng trapiko sa Barangay Karanglaan at papasok sa Barangay Maluwod dahil wala ng border checkpoint. Ayon sa Police Regional Office 1, tinanggal na rin ng ilang bayan ang kanilang border control checkpoint. Pero magpapatuloy pa rin umano ang pagbabantay sa provincial border checkpoint. Considering na kung ang isang bayan ay wala masyadong affectation ng COVID-19, very open naman sila unless sasabihin ng national IAS may balik, then ibalik din nila. Magpapatuloy rin ang pagsisita sa mga hindi nagsusuot ng face mask. Face mask is still mandatory. Dapat lahat ng ating mga kababayan, mga mamamayan dito sa Region 1, they should abide by the guidelines ng ating national IAS. Palagi kong naririnig sa may nagpapositive pa rin. Kaya nagsusuot din ako. Para protektado. Oo, nakakatakot talaga. Kasi mamaya, malay mo kung naisakay mo, may nagpa-positive. Sa tala ng Center for Health Development Ilocos, bagyang dumami ang mga kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Nasa 71 ang aktibong kaso matapos itong madagdagan ng 42 kaso noong nakaraang linggo. Nasa 26% na rin ang ICU bed utilization rate sa rehiyon. Tumaas din po ng bahagya yung ating positivity rate at tayo po ay nasa 1.2% na po. Although may bahagyang pagtaas doon sa ating mga kaso, hindi pa naman ito parang ganong kataas po para maapektuhan po yung ating alert status dito sa ating region. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amyanan. 2 katao patay sa magkahiwalay na aksidente sa Ilocos Sur at Ilocos Norte. Nakatutok Teres Undayon. Dead on the spot ang 30 anyos na si Arlan Jumar Acorda, isang chef, matapos umanong ma-hit and run sa barangay Nagsanga, Pasukin, Ilocos Norte. At ang initial naman na nasabi ng mga residente doon ay nakarinig sila ng isang malakas na lagabog sa highway. Nagsasagawa naman umano ng masusing investigasyon ng pulisya para matukoy ang dahilan sa pagkasawi ng biktima. Hindi na rin nagpaunlak pa ng panayam ang mga kaanak ng biktima. Hinintran pa po ang ating nakikita at tinutuloy po namin na nagtatanong at nag-i-interview sa pati ng investigasyon ng sa ganun baka may mga iba pang dahilan maliban yan sa isang disgrasya.
Nasawi ang 22 anyos na si Gilbert Cabebe matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa barangay Santa Lucia, Narvacan, Ilocos Sur. Patungo raw sana sa kanyang kasintahan ang biktima. Hindi niya na-control yung steering bar, yung motor niya, kaya ito po sumemplang siya sa may waiting shed po dito sa bandang right. Kasama si Norman Racca, Teresundayon, Balitang Amyanan. Naging mainit ang sagupaan ng Kolehiyo de San Juan de Letran at San Beda University sa NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament. Wagi ang Letran Lady Knights sa score na 25-21, 25-20, 25-15, 25-23 at 15-9 kontra San Beda Lady Spikers. Nakapagtala ang Letran ng 1-3 win-loss card habang 0 win naman ang San Beda, dahilan para maitala ito sa bottom standing. Best player of the game si Sherina Ormeneta ng Letran Lady Knights na pumalo ng 16 points, 12 attacks, 2 blocks at 2 aces. Mapapanood ang NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament live sa GTV at sa iba't ibang social media platforms ng NCAA Philippines at GMA Sports PH. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amyanan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amyanan. Nasawi ang isang lalaki matapos mabagsakan ng pinuputol na kahoy sa Salcedo, Ilocos Sur. Nakatutok, Teresundayon. Nasawi ang 59 anyos na si Floro Libio matapos madaganan ng pinuputol na kahoy sa gagamiting sanang panggatong. Nangyari ito sa kabundukang bahagi ng Salcedo, Ilocos Sur. Sa layo ng lugar, 2 oras bago nasaklolohan ang biktima. Siguro tayo inapukan da. Nanganalisyan. Ito tayo naitama di diyan pero kung na. Wala namang nakikitang foul play sa insidente. Wala nang buhay nang matagpuan sa kanyang transient house sa barangay Bulala, Vigan City, Ilocos Sur ang 36 anyos na si Ronel Solina. Agad itinakbo sa pagamutan si Solina, ngunit idineklarang dead on arrival. Sabi ng kasama niya or co-worker niya na the past few days ay meron siyang hypertension. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya para masigurong walang foul play sa nangyari. Patuloy pa rin kinukuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Kasama si Reynold Velasco, Teresundayon, Balitang Amyanan. Dating barangay kagawad, arestado dahil sa iligal na droga sa mga Tarem, Pangasinan. Ang detalye sa ulat ni Claire Lacanilaw. Timbog sa buy-bust operation ng pulisya ang 45 anyos na dating barangay kagawad sa barangay Torres 2, mga Tarem, Pangasinan. Ayon sa pulisya, tulak ng iligal na droga ang sospek at kabilang din siya sa drugs watch list ng PNP. Nakuha mula sa sospek ang 2 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, marked money at iba pang drug paraphernalia. Sasampa ng kaukulang kaso ang sospek na wala pang pahayag. Well, based sa interview natin sa kanya, sa interrogation sa kanya, ay napagalaman natin na may mga kasama pa rin, which will be subjected for validation pa rin. At pag yun nga, napagalaman natin na totoo nga yung mga balita at nakuha natin impormasyon, ay magkakasa ulit tayo ng panibagong drug operations. 1 kilo ng dried marijuana leaves at 2 tableta ng ecstasy ang nasabat ng pulisya mula sa 24 anyos na nursing student sa buy-bust operation ng PNP at PDEA sa barangay Bobonan, Puzurubio, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nagkakahalaga ng 120,000 pesos ang nakuhang iligal na droga sa sospek. Sasampa ng kaukulang kaso ang sospek. Patuloy pong magtiwala sa ating mga kapulisan para mahintunan po itong mga problema natin sa droga at patuloy pong maglilingkod ang inyong mga kapulisan. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan. Operasyon ng mga bus terminal sa Dagupan City apektado dahil sa mataas na presyo ng langis. May live report si Russell Simorio. Russell?
Diyan kanya-kanyang diskarte ngayon ang ilang kumpanya ng bus para makatipid kahit papaano sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Pero ang ilang kumpanya ng bus nagbawas muna pansamantala ng kanilang mga empleyado. Apektado ng operasyon ng mga bus terminal sa Dagupan City dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Nagpatupad ng mas mahabang interval ang mga kumpanya ng bus para makatipid kahit papaano sa mataas na presyo ng gasolina. Sa biyaheng Maynila naman, kailangan din umano ng hanggang 30 pasahero bago umalis ang bus. Dahil sa pagtaas ng krudo, ang ginagawa ng kumpanya, in-order sa amin na quality trips lang yung patakbuhin namin. Ibig sabihin ng quality trips, hindi pwedeng umalis sa terminal ng Cubao, Pasay o Binida na walang laman. Dapat ang laman nila 30 pataas na pasahero. Bukod kasi sa mataas na presyo ng gasolina, tumaas din ang toll fee. Naiintindihan naman umano ng ilang pasahero ang sitwasyon ngayon ng mga public utility vehicle dahil sa epekto ng linggo-linggong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Yun din yung protocol nila. At saka para maantay din nila yung ibang babiyahe pa, yung hahabol, gano'n. Kasi sayang din. Oo, sayang din. Yung biyahe nila at saka sayang din yung mga papasok na naghahabol din ng biyahe. Okay lang. Bakit ma? Yun nga, mahal ang gasolina, so dapat may minimum na pasahero para makabawi naman sila, di ba? Samantala, nagbawas din muna ng empleyado ang ilang bus company dahil sa maliit na kita bunsod ng mataas na presyo ng gasolina. Medyo mahina nga yung pasada sa ngayon, pero meron silang promissory note. Once na kailangan sila ng management, mabalik na sila. May mga empleyado kami noon pa na hindi pumasok. Siyempre, may mga pinasukan ng ibang trabaho. Nauna nang sinabi ng LTFRB na wala silang kontrol sa petrolyo, pero tuloy-tuloy ang programa nila para matulungan ang mga PUV drivers at operators. Diyan tinatalakay din ngayon sa Senado ito ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo sa mga public utility vehicle. Sa naging pahayag naman ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines, huling nagpatupad ng fare increase noong pang October 2018 at ang lalong nagpapasakit pa ngayon sa bulsa ng mga bus operators at drivers ay itong hanggang 6% na dagdag sa taas singil sa toll fee papasok ng Maynila. Dito naman sa Dagupan City, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe ng mga bus kahit na nakakaranas nga ng matinding epekto ang mga provincial bus dito nga sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Nagsisimula ng madaling araw ang biyahe ng mga provincial bus papasok ng Maynila. 4 a.m. ang biyahe ng Dagupan City to Pasay habang umaabot naman ng 4 hours ang interval ng biyahe ng Bolinao to Cubao. At ayon naman sa ilang bus company, ang kagandahan lang ngayon ay medyo maluwag na ito nga travel restrictions kaya't hindi raw sila ganoon katindi na sobra-sobrang apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero umaasa raw sila na magpapatupad ang LTFRB ng panibagong fare matrix para makabawi din sila sa epekto ng pandemya at sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio. Ilang magsasaka sa Pangasinan balak ng tumigil sa pagtatanim dahil sa pagkalugi. Ang detalye sa report. Hindi maiwasan ni Jovencio Untalan na maging emosyonal sa kanyang pagkalugi sa sinasakang palayan. Pahirap umano ang epekto ng taas presyo ng produktong petrolyo. Gaya ng ibang magsasaka, balak na rin daw niyang huminto sa pagtatanim kahit pa tumaas ang presyo ng palay. Hindi na namin binibinta. Kung halimbawa, hintay namin ng tataas, hindi naman tataas. Kaya ginagawa na namin konsumo. Tapos pag pinapagiling. Sana bigyan kami ng sa paunan sa gobyerno para naman makabawi-bawi kami. Ang ilan sa kanyang kaanak, nagpa siya ng mag-alaga ng kambing dahil mas mabilis umano ang kita kaysa sa pagsasaka na wala umanong katiyakan kung maibabalik ang kanilang puhunan. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG,
tumaas ang farm gate price ng palay mula sa dating 19.50 pesos, nasa 20.50 pesos per kilo na ito ngayon. We hope na mabigay na yung subsidy na etong fertilizer subsidy tsaka yung etong fuel subsidy para at least patulungan yung magsasaka. Ayon naman sa Department of Agriculture Region 1, may mga nakahandang ayuda ang tanggapan para sa mga apektadong magsasaka. Unang-una, ang mga ongoing na assistance para sa kanila ay yung libreng butil or seeds, yung fertilizer, meron din tayong financial assistance. Yun ang meron tayong ina-extend sa kanila at pati mga farm machineries ay naibibigay sa kanila. Kasama si Jing Takanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan. Sinimulan nang ibalik sa ilang bayan sa Pangasinan ang ballot boxes na ginamit sa random manual audit. Nagbabalik si Claire Lacanilaw. Sinimulan ng ibalik ng Commission on Elections Pangasinan ang ballot boxes na ginamit para sa random manual audit ng COMELEC Central Office. Nasa 24 ballot boxes mula sa randomly selected cluster precincts sa probinsya ang isinailalim sa pagsusuri. Paraan ito ng tanggapan upang matukoy ang accuracy rate o kung tama ang automated count ng mga nagamit na vote counting machines sa ilalim ng automated election system. Kailangan siya ng random manual audit para nga ma-test yung accuracy ng ating DCM or any machine na ginamit sa isang election process by virtue of the automated election system. Ibabalik umano ang mga nasabing ballot boxes sa Municipal Treasury para sa custody at safekeeping. Sa ngayon, hinihintay pa ang official statement ng COMELEC Central Office para sa resulta ng isinagawang random manual audit sa mga ballot boxes. Samantala, pinaghahandaan na ng tanggapan ng voter registration para sa SK and barangay elections. Mauuna muna yung pag-conduct ng registration of voters. Now, in case na magkaroon naman ng batas na mag-repeal at mag-postpone sa December 5, 2022 barangay and SK elections, dahil nga ang batas natin is system of continuing registration, matuloy or hindi yung barangay and SK elections, we will proceed with the registration of voters. Kasama si Jing Takanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Isinailalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Yellow Alert ang Luzon Grid kasunod ng pagnipis ng power reserve ng ilang mga planta sa bansa. Ayon sa NGCP, naranasan ang Yellow Alert mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at alas 12 hanggang alas 4 ng hapon ngayong araw. Ang operating requirement ay dapat nasa 11,274 megawatts na mayroong available capacity na 12,008 megawatts at net operating margin na 369 megawatts. Hindi regular na pag-aakot ng basura sa palengke inirereklamo ng mga tendera sa Dagupan City. May ulat si Russell Simorio. Sa mga larawang kuha ng concerned citizen, makikita ang tambak ng basurang ito sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Ito ang mga naipong basura ng mga tindera at mga nagbabagsak ng produkto sa palengke. Ayon sa Market Division, hindi raw ito regular na nahahakot ng Waste Management Division, kaya naiipon. Tambak kasi yung paghahakot kasi late sila nag-ahakot. Pero hinahakot naman. Pero siyempre medyo atrasado kasi kuminsan wala daw truck. Iniisip ko kasi yung mga stallers natin, stallers yung mga tao, di ba? Wala namang may gustong marumi yung palengke natin. Problema rin ng mga liga ng barangay ang hindi umano regular na paghahakot ng basura ng WMD, kagaya sa Barangay Pugaro na nakatambak na sa kanilang material recovery facility ang mga basura. Natambakan kami kasi siyempre daily yung collection namin sa mga residential area at sa mga business establishment. Batid ng pamunuan ng WMD ang problema sa basura.
Iginigiit ng WMD na hindi umano pumapasok ang ilang job order employee, kabilang ang mga garbage collector, kaya apektado ang kanilang operasyon. Yung mga regular po yung pangungulikta natin, kaya medyo naapektuhan po ng yung operation natin. Pati yung pati yung nasa dam site na nagpapan ng tumitingin ng ating mga hauling slip. Ewan ko kung papasok pa. Siniguro naman ng WMD na mahahakot ang mga basura para hindi na rin ito mangamoy at matambak pa. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amyanan. Mahigit 30 kulungan ng baboy sa Mangaldan, Pangasinan isinailalim sa disinfection. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Nakahanda na ang kulungan ng baboy ni Mang Leonardo Senen mula sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Hinihintay na lang niya ang mga ipamimigay na biik ng Department of Agriculture. Sinabi na maglinis tayo at saka mag-spray sila. Sinintay namin at saka nililinis aming lahat para malinis. Kahapon, sinimulan na ng Municipal Agriculture Office ang disinfection sa mahigit 30 kulungan ng baboy sa mga barangay ng Anolid, Lanas at Maasin. Una na ring sumailalim sa swab testing ang mga pig pen sa mga barangay at lumabas na negatibo na ang lugar sa ASF virus. Dahil dito, sisimulan na rin ang pag-aalaga ng biik bilang bahagi ng hog repopulation program ng DA. Napuntahan na po yung mga recipient natin na na-submit na master list region, kaya po nagawa na po ng disinfection para po prepare na po tayo for dispersal distribution sa cluster 2 and 3, ma'am. Pangamba naman ng ilang hog raiser na kahit bumalik na sa normal ang dami ng alagang baboy sa bayan, tila hindi na bababa ang presyo ng karne ng baboy. Masyado na raw kasing mataas ang gastos sa pag-aalaga ng baboy. Pagbibili ko ng kain ng baboy, parang ko nga 2,000. Sa ngayon, nasa 350 hanggang 360 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy sa pamilihang bayan ng Mangaldan. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan. Dalawang bahay na tupok sa magkahiwalay na insidente ng sunog sa Isabela at Nueva Ecija. May ulat si Russell Simorio. Kita sa amateur video na ito ang makapal na usok na nagmumula sa 3 palapag na bahay sa harap ng palengke sa Aurora, Isabela. Mabilis na kumalat ang apoy sa buong bahay. Umakyat pa sa bubong ang ilang residente para tumulong sa pag-apula sa sunog. Nagpalala rin umano sa sunog ang flammable material sa loob ng bahay. Inaalam pa ng otoridad ang kabuuang danyos ng sunog. Nag-umpisa po yung sunog base sa salaysay nila na nag-umpisa sa second floor. Ang findings ng investigator natin is electrical short circuit due to loose connection. Sa amateur video na ito, kita ang paglabo ng apoy sa isang bahay sa Barangay Palasinan, Cabiao, Nueva Ecija. Pakitulong na po din sa Palasinan po. Maririnig din ang iyak at sigaw ng mga residente sa takot na madamay ang kanilang mga bahay sa bilis ng paglaki ng apoy. Ayon sa investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa kusina ng bahay pero dahil gawa sa light materials ang bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Ayon sa Cabiao Fire Station, bahagya silang nahirapan sa pagresponde sa naturang sunog dahil nahirapan silang pumunta sa barangay bunsod ng mga road construction. Pero napigilan naman daw na kumalat ang apoy sa mga katabing bahay at sa mga linya at poste ng kuryente. Umabot sa unang alarma ang sunog. Iniwanan ng may-ari yung kalan niya, may gatong pa. Kung sakaling tapos na magluto, tanggalin na yung panggatong nila, isa na sa labas na walang masusunog para ma-save sila kung maaari nga sana kung buhusan nila. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amyanan. Patuloy na nagpapaulan ang binabantayang low pressure area sa ilang bahagi ng bansa. Huling namataan niya ng pag-asa sa baging Puerto Princesa City sa Palawan. Mababa naman ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo sa ngayon. Nakapaloob ang nasabing LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakaapekto naman sa Palawan at Mindanao. Sa rainfall forecast ng Metro Weather sa mga susunod na oras ay asahan ang pag-uulan sa halos buong bansa. Posible ang malalakas na buhos sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Western at Eastern Visayas at sa Mindanao.
Mahigit 1,000 aplikante na bigyan ng trabaho sa job fair sa Tuguegarao City. Sundan sa Ratchada Probinsya. Aabot sa 5,000 graduates ng Cagayan State University ang inaasang mabibigyan ng oportunidad sa pagpirma ng Memorandum of Agreement ng CSU at isang supermall sa Tuguegarao City. Layon ng MOA na mabigyan ng internship programs, recruitment, job placement at learning sessions ang mga graduates ng CSU. Mahigit 1,000 aplikante ang nabigyan ng trabaho ng jobs fair. Nagsagawa ng Vegan Skills Training Institute sa ilalim ng Public Employment Services Office ng City Government ng libreng pagsasanay sa paggamit ng sewing machine o pananahi. Layon ng training na mabigyan ng pagkakakitaan ang ilang residente sa lungsod na hikaw sa buhay. Hindi papahuli ang mga tatay na kasali sa pagpapamalas ng kanilang talento kasabay ng selebrasyon ng Father's Day. Agaw pansin ang galing sa pagkanta ng mga tatay na kalahok. Sinabayan pa ng pagbi-beatbox ng anak ng isang kalahok habang umaawit. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan. Grade 10 student sa Kalasya, Pangasinan pinagsasabay ang pag-aaral at pamamasada ng tricycle. Kilalanin sa report. Maaga pa lang, matyagang gumigising ang 23 anyos na si Eric Fajardo upang mamasada ng tricycle sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Pagkatapos mamasada, abala na siya sa gawaing bahay at pag-aasikaso sa kanyang asawa at anak. Kahit hirap sa buhay, pursigido pa rin siya na pagsabayin ang kanyang pag-aaral at pamamasada ng tricycle. Ang grade 10 student na si Eric, pansamantala raw na tumigil sa pag-aaral si Eric dahil maaga siya nagkaroon ng pamilya. Ngunit ngayon, pangarap ni Eric na magkapagtapos ng pag-aaral upang mas lalo pang maitaguyod ang kanyang mag-anak. Tiis lang po kasi yun, ma'am, yung ginagawa ko ngayon. Tapos may anong pa si Mrs. may nagdadaanan pa sa ano niya. Kaya ako na lang gagawa ng lahat dito sa bahay. Kaya kung kaya niya din na tulungan ako doon sa module, mag-ano po ako sa kanya. Sasabihan ko po na patulong na lang ako dun sa module. Kasama rin niyang nag-aaral ang kanyang asawa na grade 12 student na ngayon. Hanga naman ang kanyang kaanak sa ipinapakitang kasipagan at tiyaga ni Eric, lalo na sa kanyang pag-aaral. Aga din po kasi yung pag matapos po yung pag-aaral kasi para makahanap ng trabaho agad. Salamat po kasi may masipag din akong asawa kami. Tapos yung tinutuloy niya kahit hirap na din. Ang masasabi ko sa kanya, pagpatuloy niya yung kanyang ginagawa para mapalaki ng maayos yung anak niya. Sa June 29 nakatakda ang moving up ni Eric. Para kay Eric, napakahalaga umano ng edukasyon dahil isa raw itong kayamanan na kanyang maipagmamalaki na kailanman hindi mananakaw nino man. Importante po talaga yung edukasyon, ma'am. Pag natapos po sa pag-aaral, siyempre maghanap ng magandang trabaho, kundi kung ano po yung gustong pangarap na yun po ang tutupad din sa pag-aaral pagtapos din. Malalayo din sa hirap. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan. Paggawa ng cashew nuts, kumikitang kabuhayan sa Bagak, Bataan. Tunghayan sa report. Isa sa paboritong kutkutin ng mga Pinoy ang cashew nuts at sa bayan ng Bagak, Bataan kung saan makikita ang ekta-ektaryang puno ng kasoy, masisilayan ang proseso sa paggawa ng favorite snack nuts. Fresh from the cashew farm ang produkto. Ibibilad muna sa araw ang mga buto ng kasoy, tsaka diretso sa processing facility. Dito binibiyak ang mga buto at tsaka maselang inaalis ang balat. Pagkatapos, isasalang ng ilang minuto sa oven at kapag malinis at wala nang natirang balat, dito natitimplahan sa flavor na nais. Pwedeng dry roasted, plain, o di kaya'y salty cashew nuts. At the beginning, na-ignore lang yung value ng kasoy. Pagkatapos hanggang maisip namin na pwede palang i-propagate, pwede palang i-process sa bagak.
may potensyal. Instant kabuhayan sa mga residente ang pagluto ng cashew nuts. Kahit pa kasi sa panahon ng pandemya, nagsisilbi itong kabuhayan ng mga residente. 5 taon na nagtatrabaho sa processing facility si Aling Nerissa. Dahil dito, napagtapos niya sa kolehiyo ang 2 anak. Patrabaho na tuloy-tuloy, hindi yung pahinto-hinto, hindi seasonal. Bagamat seasonal ang nuts, ang kasoy, pero ang trabaho po namin ay dire-diretso. May tuturing na healthy food ang cashew nuts. Mayaman kasi ito sa protina, fiber at healthy fats. The best rin ito na antioxidants. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan. Samantala, mapapanood nyo pang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa Marikyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging sa mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si John Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amyanan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.